Kinakailangang maging alerto at alisto ang ating mga kababayan sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, malaki raw ang posibilidad na tumama sa kalupaan ng bagyong may international name na hagupit. Tatawaging Ruby ang bagyo sa oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa Huwebes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 130 kilometro kada oras malapit sa gitna at may pagbugsong papalo sa 160 kilometro kada oras. Ayon kay Manny Esguera, Senior Weather Forecaster ng Pag-asa Clark, posibleng mas malakas pa sa Typhoon Yolanda ang naturang bagyo. Paliwanag ni Esguera, maaari pa itong lumakas dahil nasa karagatan pa ito papalapit ng Pilipinas. Sa huling tala ng Pag-asa, nasa 1,278 kilometers silangan ng Davao City ang naturang bagyo at kumikilo sa direksyong Pakanluran hanggang Kanluran sa bilis na 30 kilometers kada oras. Sa aking panansya ay mas malakas siya napapasok kaysa kay Yolanda. However, wag naman sanang dumiretso na sa ating kalupaan at mag-recarb na lang siya kasi matindi itong bagyong papasok na ito, no? Isipin mo, 1,600 pa yung layo niya, ay 130 na yung kanyang lakas ngayon. So malayo pa yung lalakbayan niya katubigan o karagatan bago siya pumunta sa atin sa Pilipinas, so lalo pa siyang lalakas. Sa pagtaya ng Pag-asa, 75% ang posibilidad na pumasok ang bagyo sa bansa at mag-landfall sa Visayas, partikular sa mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda o di kaya ay sa Mindanao. Pero maaari pa rin umanong umabot hanggang Southern Luzon ang hangin at pag-ulan na dala ng bagyo. Yung sakop ng cone of uncertainty, according to the Japan Meteorological Agency, yung kanilang forecast, tatamaan ito yung Central Visayas. Ibig sabihin, tatawid ito ng Cebu. Payo ni Esguera sa mamamayan na lumayo o lumikas muna sa mga baybayin at coastal areas. May kaakibat din po ito na malakas na storm surge. At ito po ay nasa karagatan pa ngayon, although malayo pa, pero gawin na po natin yung nararapat na paghahanda na para naman po mabawasan yung ating magiging kapinsala, especially po yung ating mga casualties ay sana naman po ay huwag na magkaroon ng casualty. Kailangan ding patatagin ang mga tahanan dahil sa lakas ng hangin na taglay nito. Ang taglay nito, makakabol na ito ng bahay na mahina at saka mga puno, makakabunot na rin ito ng mga puno, no? Makakasira na rin ito ng mga structures. Matutukoy naman umano ng Pag-asa ang taglay na pag-ulan ng Typhoon Hagupit pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.